Ayan po guys, magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging live po ni Chris na July 14 po ng gabi yata iyon. Kung saan nga po is talagang hindi na po ulit napigilan ni Chris na yung inis, yung panggigigil po niya sa mga bashers nga po kasi magpahanga ngayon is napakarami pa rin pong mga bashers ang nambabash po sa kanya. Although sinasabi ni Chris na dati na hayaan na lang, pabayaan na lamang yan sila, titigilin yan sila, pero yun nga, hindi rin po siya robot nga daw, tao lang din daw po siya na nasasaktan or may pusong nasasaktan, kaya kumbaga sa live po na yun is talagang binigyan po ng diin, binigyang pansin po ni Chris na ang mga bashers kasi nga po talagang hindi na po tama ang kanilang mga sinasabi nga po na kumbaga parang alam na alam po nila yung buhay ni Chris na para bang kasama sila araw-araw 24/7, pero hindi naman, 'di ba? Kumbaga yung mga bashers, alam naman po natin na nagbe-base lamang din po sila sa kung ano pong nakikita po nila. Kumbaga naghahanap sila ng butas, ng kahit napakaliit na butas, napakaliit na mali, is yun po yung ginagawa nila ng issue at ibinabash nga po nila kay Chris na. Kaya talagang hindi na po nakapagpigil si Chris na at nanggigil na po talaga siya sa mga bashers po talaga. Although lagi pong sinasabi ng mas nakakarami na hayaan na lamang po ni Chris na ganito ganyan, pero naiintindihan ko rin po si Chris na since siya nga po yung direktang binabash nga po sa atin, siguro na hindi tayo yung binabash ay parang siguro madaling sabihin natin na hayaan na lamang po natin since hindi nga po tayo yung binabash, pero para kay Chris na siya po yung binabash, siya po yung sobrang nasasaktan, kaya hindi rin po natin siya masisi na makapagsalita nga po na masagot na patulan nga po niya ang mga bashers at naiintindihan po natin iyon. Maging sa akin nga po, may ilan din naman na nambabash po sa akin. Although sinasabi ko na hayaan, pero masakit rin sa aking puso. Siyempre tao lang din po tayo na may puso rin pong nasasaktan, di ba? Kaya sobrang naiintindihan ko po si Chris na at yung mga bashers siguro dapat yun nga, isipin nyo mabuti yung mga sinasabi nyo. Lagi po nating sinasabi sa inyo na ilagay nyo po ang inyong sarili sa mga taong binabash po ninyo. For example, ilagay nyo po ang inyong sarili sa katayuan po or sa buhay po ni Chris na tapos kayo yung binabash, diba? So ano po yung mararamdaman nyo, diba? Tsaka yun nga, sabi ni Chris na instead na mambash, dapat magdasal na lamang daw sana yung mga bashers nang sa ganon ay yun nga, maging maayos po ang kanilang pag-alis dito sa mundo kasi mga ilang araw na lang, 'di ba? Mostly sa mga nambabash kasi sa kanya is yung mga medyo may edad na po. At yun, imbis na sana, kumbaga pagsisihan yung mga pagkakamali na nagawa nila nung mga kabataan or kabataan pa nila, ay mas lalo nga po nilang dinadagdagan ang kanilang pagkakamali, ang kanilang mga kasalanan sa pambabash nga po sa mga taong ayaw po nila, like sa pambabash nga po kay Chris na, kay Sir Paul at sa iba pa. Sabi ni Chris na kung ayaw nila sa kanya, edi is unsubscribe or i-block na lamang sana siya, di ba? Hindi yung magbibitaw pa or magko-comment pa ng kung ano-ano na nakakasakit nga po sa puso ni Chris na. Kaya hoping po sana sa mga bashers is tumigil na po tayo kasi wala naman po tayong mapapala or wala kayong mapapala po dyan sa ginagawa nyong pambabash at kayo lang po yung nagbibigay ng stress sa inyong sarili kasi the more na mabash po kayo, the more na inilulublob nyo ang inyong sarili sa kumunoy po sa impyerno. Alam nyo po yan na may mga bad karma po tayong nakapaligid dito sa ating mundo. Lahat ng mga ginagawa nyo may kaukulan na parusa yan, hindi man parusa habang nabubuhay pa kayo, pero yung parusa kapag nasa kabilang buhay na kayo, alam na alam nyo po yan kasi yung mga ginagawa nyo is talagang hindi tama, hindi maganda. So sana is bigyan nyo din ng pansin yung sarili nyo instead. Kumbaga manalamin kayo, tingnan nyo ang inyong sarili kung wala ba kayong maling nagagawa, kung wala bang kapuna-puna sa inyo, kung wala bang dapat na ikutya or tawag dyan sa inyo, yung mga negative na mga bagay ba na sinasabi nyo kay Chris na tingnan nyo inyong sarili kung perpekto ba kayo, kasi sa pagkakaalam ko walang perpekto dito sa mundo at lahat tayo nagkakamali. Ang Panginoon lamang po ang perpekto. So ibig sabihin ang Panginoon lamang po ay may karapatan na mag-judge po sa ating mga ginagawa dito sa mundo. So tayong mga tao na hindi perpekto, so wala tayong karapatan na mang-judge ng kahit sino man kasi nga maging tayo po is nagkakamali, maging tayo po is may mga kakulangan, maging tayo po is may mga kapansanan or kung ano man pong mga sa ating mga sarili. So wag po tayong magbitaw ng salita sa iba kasi hindi yun tama. Kaya sana sa mga bashers is tumigil na po kayo. Maawa naman po kayo sa mga binabash pa rin nyo like kay Chris na.
So inuulit ko, ilagay nyo inyong sarili sa kalagayan ni Krishna, or maybe ilagay nyo ang inyong mga anak or mga apo or kung ano mang or sino mang kapamilya nyo sa kalagayan ni Krishna, tapos binabash ano yung nararamdaman nyo, di ba? So sana is kumbaga laging isipin yung golden rule na wag mong gawin sa iba ang ayaw nyong gawin sa inyo, kasi nakakaawa si Krishna, yung nagsisikap na nga siya, di ba? Nagsisikap siya para sa ikakaunlad ng kanyang buhay, ikakaunlad ng kanyang pamilya, para matupad ang kanyang mga pangarap. Nanahimik siya, ayaw niya ng gulo, pero talagang pinipilit niyo siya na magsalita, pinipilit niyo siya na kumbaga magalit sa inyo, mainis sa inyo. Tapos kapag nagsumagot si Krishna, sasabihin nyo naman na ay ganyan talaga ang ugali ni Krishna, sumasagot sa matatanda, ganito ganyan, walang respeto sa matanda, di ba? Sabi nga ni Krishna, paano nga kayo respetuhin kung kayo mismo is hindi nyo nire-respeto ang inyong sarili, di ba? Kasi yung respect is na-earn po yan, kumbaga sa kung ano po yung nakikita ng tao sa inyo, especially kapag mabuti po yung gawa nyo sa kapwa. So talagang respetuhin po kayo ng mga tao. Pero kung yung ginagawa nyo is masama, like yung pamabash po sa kapwa, natural, hindi rin kayo respetuhin. Pangit naman yun, di ba? Nambabash na kayo, naninira na kayo ang tao, tapos respetuhin pa kayo, di ba? Ang pangit nun. So, kumbaga, intindihin nyo rin po si Krishna kung nasagot man po niya kayo, kasi nga mali naman yung ginagawa nyo. At inuulit ko nga na mas nakakatanda pa kayo kay Krishna, pero kumbaga mas nagiging mas bata pa yung pag-iisip nyo, parang nagiging mas immature pa yung pag-iisip nyo, kasi nga po sa ginagawa nyo sa mas bata po sa inyo. Kayo po yung may kumbaga mas maraming karanasan, mas maraming alam sa buhay, kasi nga nasa mataas or nasa na edad na kayo, pero kayo po itong parang bumabalik sa pagkabata at nangaaway po ng mas nakakabata sa inyo. Kaya sana tigilan na po ninyo ang pababash at maawa kayo sa inyong sarili. Ayan. Basahin po natin yung ilan po sa mga komento ng mga tao pong concerned din po kay Krishna. Mula kay Marilyn Kayabyab, ako nanonood lang sa lahat ng vlog mo at kay Inday Ugdot, pati kay Beth Buwagas. Natuwa ako sa kanila sa murang edad pamilya ang nasa isip nila sa ibang bata pag kumita ng malaki, ang nasa isip gumala at bilhin ang gusto. Huwag na kayo manood kung ayaw nyo sa kanya, kung ano-ano pang negative comment nyo. Parang kayo ang hindi nag-aral sa mga comment. Bilang isa akong ina, nasaktan ako sa sinasabi niyang mabait pa pamilya niya at hindi sila nagsasalita. Yun nga po, mabait talaga yung pamilya ni Chris at hindi sila sumasagot or nagsasalita about nga po sa mga bashers. Tapos si Krishna naman, mabait din naman si Krishna, di ba? Mabait siya sa mabait na tao, pero talagang din po siya sa mga taong masama po sa kanya. Tsaka nagpipigil si Krishna, talagang inubos yung pasensya ni Krishna kaya talagang gusto niya si Krishna na magsalita, di ba? Tapos kapag nagsasalita, yun nga sinasabi niyo na pangit ng ni Krishna. So sana tigilan niyo na yung mga ginagawa niyo, kasi yung si Krishna is ginagawa lamang po niya ang dapat niyang gawin. Kung naiinggit po kayo sa ginagawa po niya or sa mga achievements po niya sa murang edad niya, edi magsikap rin po kayo, magsisikap kayo sa mga kung ano man pong ginagawa niyo sa inyong buhay para magtagumpay rin po kayo. Kasi hindi pa naman huli ang lahat, kahit na matanda na tayo is may chance pa naman na magtagumpay. So kung inggit kayo kay Krishna, maging masaya na lamang, ipag-pray ng sa ganun is bigyan din po kayo ng blessing ng Panginoon. Kasi nga po, naging masaya po kayo sa kapwa. Kasi the more na nababash po kayo ng kapwa na nagtatagumpay sa buhay like kay Krishna, is the more na hindi po kayo bibigyan ng blessing ng Panginoon. Tandaan niyo po yan. Irene Tungol, yan, wag mo sila pansinin, basta't gawin mo ang dapat mo gawin sa buhay. Pero kapag inaapi ka na, kailangan mo na lumaban. Huwag kang paapi sa panahon ngayon. Kapag mabait ka, lulukohin ka naman. Totoo po yun. Kapag mabait ka talagang lulukohin ka. So, tama rin po yung ginawa ni Krishna na paminsan-minsan is magsalita po tungkol sa mga bashers, sagutin yung mga bashers para ma-realize po nila yung pagkakamali po nila ba. Kung ano yung ginagawa nila is ganoon din po ang ginagawa ni Krishna. Kung ganoon ang ugali nila is ganoon din po ang ugali na ipinapakita ni Krishna sa kanila. Kumbaga parang pinapataste ni Krishna yung sarili po nilang medicine sa kanila. Kumbaga taste your own medicine nga daw po. So wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo, kumbaga. So sana is matigil-tigil na po itong mga pambabash at maging masaya na lamang po sa tagumpay ni Krishna sa kanyang buhay. Kay Mary, Krishna, kung ako sa'yo, hayaan mo na lang yung mga nagsasabi sa'yo ng masama. Hindi naman totoo ang mga pinagsasabi nila. Huwag ka nilang magbabalik ng masama sa kanila. Ipasa Diyos mo na lang, kasi baka yung mga sinasabi mo, babalik tayo ng iba. Manahimik ka na lang, yan ang makakabuti. Yun po yung maganda sana, manahimik. Pero yun nga, naintindihan ko rin po si Krishna na nagsalita po siya, kasi nga, siguro, iba kasi yung pakiramdam talaga kapag binabash ka, guys. Kasi inulit ko nga, naramdaman ko din po yun, kasi may ilan din po na namabash sa akin, nagsasabi ng ganito ganyan. So alam kong
hindi naman totoo, pero masakit pa rin po kasi hindi naman tayo robot, 'di ba? Si Krishna hindi siya robot. Tao po siya na may pusong nasasaktan at may pasensya rin po siya na nauubos din po. Kaya intindihin rin po natin kung makapagsalita man po si Krishna. Ang sa atin na lang, isuportahan po natin siya sa kanyang ginagawa. At yun, advice lang tayo sa kanya at ipag-pray po siya sa kanyang mga ginagawa. At yung mga bashers, ipag-pray din po natin ang mga bashers na sana is mahimasmasan nga po sila at tumigil na po sila sa kanilang ginagawa. Danny May Dionisio, ayan, good morning Krishna, wag kang magpa-stress sa mga tao na wala naman ambag sa'yo. Masisira ang ganda mo, sige ka, wag mo silang pansinin na inggit lang yan. Basta patuloy ka lang, dito kami, nanonood lagi sa mga vlogs mo, masaya na kami, happy monster, yan. Natawa nga daw po si Krishna doon sa marami rin po ako nagbabasa ng mga nag-greet po kay Krishna at saka kay Sir Paul ng happy anniversary daw. Sabi ni Krishna nung anniversary, hindi pa nga sila umabot ng taon, di ba? Mansary pa lang po. Kasi kapag sinabi po natin anniversary, guys, that is celebration of a 1 year 1 year together, something like that. 1 year celebration ba? So 1 year po yung yung kabuuan ng anniversary. Kaya meron pong first year anniversary, second year anniversary. Kasi nga po isang buong taon po yung tinatawag po nating anniversary. Pero kapag isang buong buwan, tawag po doon is mansary. So mansary pag isang buong buwan, anniversary kapag isang buong taon. Kaya yun, maraming marami ako nababasa rin po, kumbaga kine-correct lang din po natin sila kasi baka hindi po nila alam, di ba? So anyway po, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. God bless po and bye for now po.